Pinaparamdam ng Diyos sa mga tao na magbalik loob na sa Kanya. Dahil marami pong mga tao na hindi sumunod sa Kanyang mga utos at hindi nakaalala sa Kanya. Ang pangalawang katanungan po kapatid. Ana lang yun. Marami pa po eh. Pag dinalawa nyo, hindi ko na rin masasagot yung iba. Kawawa naman sila, no? Pero para dito sa isang, ano pangalan nito? Yung isang nasa chatboard, Ram Mendoza, scripted daw ang tanungan. Ang husay mo namang manghula ng mali. Scripted daw ang tanungan. May ebidensya nga ako eh. Diba, pinatigil ko yung nagtatanong na hindi niya alam yung tanong niya. Hindi scripted ang tanungan dito. Tanungin mo yung bisita sa Apalit. Kapatid, nasabi mo na ba sa akin yung tanong mo kanina? Hindi pa po. Paano scripted? Kinausap ba kita? Hindi pa po. O kaya, yung kasinungalingan mo, Miss Mendoza, mag-ingat-ingat ka, napakasinungaling mo. Kanino ka bang alagad? Kay Kibuloy o kay Manalo? Kasinungalingan yan, di scripted ang tanungan dito. Yan nga ang ebidensya kung hindi scripted eh. Pagka binabasa, duda ako eh. No? Dapat kasi kung magtatanong ka, yung mismong tanong mo, kung script dito, no? Kasi ang tanong ng kapatid na Randy, pagka nangyayari ba, lindol o kung ano-ano, nasa 9.5 yan ang hog. Kapatid na Randy, pakinggan mo ha. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kaniyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ano kapatid, ang Diyos nagagalit dahil sa kasamaan ng tao. Nagagalit ang Diyos. Galit siya sa kasamaan. Para iparamdam niya yung kanyang galit sa kasamaan, ang isang paraan, yung nature. Ano yon? Yung lupa nanginginig, nililiglig niya ng kanyang kapangyarihan. Ang isa pang manifestation, yung nasa aklat ni Isaias. Basahin natin yung nasa aklat ni Hod o ni Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, kapatid na Daniel 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Yung pagdating ng mga malalakas na bagyo, manifestation niya na dahil sa kasamaan ng tao, nagagalit ang Diyos. Yung pagputok ng bulkan, yung nakasulat doon sa aklat ni Propeta Isaias, o sa awit, ganito naman ang nakasulat, 104:32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig, kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Sabi ng Biblia, na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. O diba yung lindol? Kanyang hinihipo ang bundok at nagsisiusok. Kaya yung mga natural calamities kuminsan, manifestation niya ng galit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Paalala yan, kung tawagin sa English, wake up call. Kahit yung tsunami, basahin natin dun sa aklat ni Propeta Amos sa 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kaniyang pangalan. O, tiyan mo kapatid, pati ang mga tsunami na yan nangyayari para iparamdam ng Diyos na mayroon siyang hinanakit sa tao dahil sa kasamaan. Sabi nga doon sa pasyon,
tunay maghihinanakit, sa'yo ang poong marikit. Hintot pilak, yamang munti, sa'yo'y di binagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ayan, no? Naghihinanakit ang Diyos sa tao. Meron siyang pinanakit, pagdaramdam sa kalooban. Dahil sa ating mga kasama ang ginagawa araw-araw. Kaya pag nakakakita ka ng sumasabog na bulkan, dumarating na tidal wave na malakas, gaya nung dumating sa Taiwan o sa Thailand ba yun? Pagka merong pumuputok na bulkan,